may isang bagay kang kailangang tanggapin. Hindi lahat ng nawawala sa buhay mo ay talagang nawala dahil hindi ka sapat. Minsan umalis sila dahil nasanay silang ikaw ang laging naghahabol. Ikaw ang laging umiintindi. Ikaw ang laging unang sumusuyo. Ikaw ang laging natatakot maiwan. At ang masakit, habang ginagawa mo lahat para hindi sila mawala, unti-unti mo namang nawawala ang sarili mo. Napansin mo ba? Habang mas gusto mong mapalapit sila, mas lumalayo sila. Habang mas ipinapakita mong kailangan mo sila, mas nagiging kampante sila. At habang mas desperado kang manatili sila, mas lalo kang nawawalan ng halaga sa paningin nila. Hindi dahil wala kang kwenta, kundi dahil may kakaibang katotohanan tungkol sa tao na bihirang pag-usapan. Ang taong laging available ay madalas hindi pinapahalagahan. At baka yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hirap ka pa rin kalimutan sila. Kung ngayon mo lang nadiskubre ang channel na ito, welcome. Dito, hindi ka makakarinig ng mga salitang gusto mo lang marinig, kundi ng mga katotohanang kailangan mong harapin. Hindi ito lugar para sa mababaw na motivation. Ito ay para sa mga taong handang makita ang sarili nila. Kahit masakit, kung ikaw yung tipo ng taong pagod na sa paulit-ulit na cycle, yung laging nagbibigay pero nauubos, yung umaasang babalik kahit paulit-ulit nang nasasaktan, at gusto mo nang magising sa realidad, nasa tamang lugar ka. Dahil dito, hindi natin tatakpan ang katotohanan. Hindi natin i-justify ang sakit at lalong hindi natin gagawing drama ang mga bagay na kailangan mong maintindihan. Pag-uusapan natin ang mga bagay na kadalasan iniiwasan, mga katotohanang tahimik pero malakas ang tama. At kung handa ka nang harapin kung ano talaga ang pumipigil sa'yo, hindi yung sinasabi ng iba, kundi yung totoo, simulan na natin. Stoic number 1, ang tahimik na pagkawala ng sarili. Hindi dahil mahal mo pa talaga, kundi dahil nasanay kang sila ang sentro ng emosyon mo. Unti-unti, hindi mo na malaya na bawat mood mo nakabase na sa kanila. Kapag sweet sila, okay ka. Kapag malamig sila, wasak ka. Kapag nandyan sila, pakiramdam mo may halaga ka. Kapag wala sila, parang nawawala rin ang dahilan mo para bumangon. At yan ang problema kapag masyado mong ibinibigay ang sarili mo sa ibang tao. Hindi ito pagmamahal. Ito ay pagkawala ng sariling pagkakakilanlan. Noong unang panahon, sinabi ni Nietzsche, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Pero paano kung ang why mo naging ibang tao? Paano kung ang dahilan ng saya mo, ng peace mo, ng worth mo ay nakatali sa isang taong kayang umalis anumang oras? Doon nagsisimula ang pagkawasak. Dahil kapag ang identity mo ay nakaasa sa validation ng iba, bawat cold reply nila parang kutsilyo, bawat scene zone parang rejection ng buong pagkatao mo, at bawat distansya nila parang katapusan ng mundo. At alam mo kung ano ang mas nakakatakot? Hindi mo na namamalayan na unti-unti mo nang kinakalimutan kung sino ka bago sila dumating. Yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo noon, wala ka ng gana. Yung mga pangarap mo, napalitan na ng pagnanais na manatili sila. Iyong peace mo, nakadepende na sa consistency nila, parang naging bilanggo ka ng emosyon na sila rin ang may hawak. At karamihan sa tao, hindi nila napapansin ito agad. Akala nila deep love lang. Akala nila normal lang masaktan. Akala nila romantic iyong pagiging handang ubusin ang sarili para sa iba. Pero hindi. Kapag kailangan mong mawala para lang may manatili, hindi na iyon pagmamahal. Self-abandonment na iyon. May mga taong sobrang takot maiwan, kaya ginagawa nila lahat para maging enough. Mas nagiging understanding, mas nagiging available, mas tinatanggap ang bare minimum, mas pinapatawad kahit paulit-ulit nang nasasaktan. At habang ginagawa nila iyon, lalo silang nawawalan ng respeto sa sarili nila. Dahil ang taong hindi kayang mawala, madalas siyang hindi kayang pahalagahan. Masakit iyon. Pero totoo, at baka kaya ka pagod na pagod ngayon, ay dahil matagal mo nang pasan ng isang relasyon na ikaw lang ang lumalaban. Pero ang totoo, hindi ka nasasaktan dahil iniwan ka nila. Nasasaktan ka dahil hindi mo kilala ang sarili mo kapag wala sila. At iyan ang pinakamapanganib na klase ng attachment. Dahil kapag hindi mo kayang maging buo ng mag-isa, kahit sinong dumating sa buhay mo, magkakaroon ng kapangyarihang sirain ka. Stoic number 2, ang ilusyon na kailangan kang piliin. May isang kwento tungkol kay Plato. Naniniwala siya na karamihan sa tao ay parang nakakadina sa loob ng kuweba.
Buong buhay nilang tinititigan ang anino sa pader, iniisip na iyon na ang realidad. Pero ang hindi nila alam, may mas malaking mundo sa labas. At alam mo kung ano ang isa sa pinakamalaking anino sa buhay ng tao ngayon. Ang ilusyon na kailangan kang piliin ng isang tao para maging buo ka. Na kapag minahal ka nila, saka ka lang magiging worthy. Na kapag hindi ka iniwan, saka ka lang magiging sapat. Na kapag pinili ka nila over everyone else, saka mo lang mararamdaman na mahalaga ka. Kaya maraming tao ang nagtitiis, nananatili sa relasyon na puno ng disrespect, humahabol kahit paulit-ulit ng dinudurog, nagmamakaawa kahit ubos na ang dignidad dahil natatakot silang harapin ang katahimikan. Takot silang makasama ang sarili nila at sa panahon ngayon, mas lumalala iyon dahil bawat scroll mo sa social media, parang may paalala na kailangan mong may kasama para maging masaya, na kailangan mong may nagmamahal sa'yo para maging complete, na ang pagiging mag-isa ay failure, kaya maraming tao ang pumapasok sa relasyon. Hindi dahil handa silang magmahal, kundi dahil takot silang maramdamang walang pumipili sa kanila. At kapag ganoon ang dahilan, kahit toxic na, kakapit ka pa rin. Kahit paulit-ulit kang umiiyak sa gabi, mananatili ka pa rin. Kahit alam mong hindi ka na nire-respeto, magbibigay ka pa rin ng chance. Kahit ramdam mong unti-unti ka nang nauubos, pipilitin mo pa ring ayusin. Bakit? Dahil para sa maraming tao, mas nakakatakot ang pagiging mag-isa kaysa pagiging miserable. At iyan ang isa sa pinakamalungkot na katotohanan tungkol sa tao. Maraming relasyon ang hindi tumatagal dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot. Takot maiwan, takot mapalitan, takot harapin ang sariling emptiness. Pero heto ang hindi naiintindihan ng karamihan. Kapag hindi mo kayang maging masaya ng mag-isa, madali kang manipulahin ng kahit sinong nagbibigay sa iyo ng attention. Dahil bawat konting affection, pakiramdam mo espesyal. Bawat mixed signals, ina-analyze mo. Bawat maliit na effort, ginagawa mong dahilan para manatili. At habang ginagawa mo iyon, lalo mong nakakalimutan na hindi mo kailangang magmakaawa para sa pagmamahal na totoo. Kaya kahit sinasaktan na sila, mas pinipili nilang manatili kaysa mapag-isa. Stoic number 3, hindi lahat ng pagmamahal ay pagmamahal. Pero heto ang uncomfortable truth. Hindi lahat ng pagmamahal ay pagmamahal. Minsan addiction lang yon sa attention. Minsan attachment lang yon sa familiarity. Minsan ego lang yon na ayaw matalo. At minsan, ang dahilan kung bakit hindi mo sila mabitawan ay dahil gusto mong patunayan na kaya ka nilang piliin. Hindi mo sila mahal. Gusto mo lang manalo. Masakit pakinggan, pero maraming tao ang hindi umiiyak dahil nawalan sila ng tao. Umiiyak sila dahil nasaktan ang pride nila. Dahil sa isip nila, paano niya nagawang iwan ako? Bakit hindi ako sapat? Bakit parang ang dali ko lang palitan? At doon nagsisimula ang obsession. Hindi na tungkol sa pagmamahal. Tungkol na iyon sa sugatang ego. Kaya kahit malinaw nang hindi ka na pinapahalagahan, kumakapit ka pa rin. Hindi dahil masaya ka, kundi dahil umaasa kang isang araw, babalik sila at sasabihing, sorry, ikaw pala talaga. Pero alam mo ang problema, habang hinihintay mo ang validation na iyon, unti-unti mong kinakalimutan ang sarili mo. Parang taong nauuhaw na umiinom ng tubig alat. Habang mas umiinom siya, mas lalo siyang nauuhaw. Ganyan ang maling attachment. Akala mo sila ang lunas sa emptiness mo. Pero habang mas umaasa ka sa kanila, mas lalo kang nagiging emotionally dependent. At ang taong emotionally dependent, madaling manipulahin. Isang konting lambing lang babalik ka. Isang simpleng miss na kita, mawawala lahat ng boundaries mo. Isang gabi ng attention, makakalimutan mo lahat ng disrespect. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may parte sa'yo na desperadong gustong maramdaman na worthy ka ulit. At iyan ang mapait na katotohanan. Kapag hindi mo mahal ang sarili mo kahit maling tao, magmumukhang soulmate, at kapag narinig mo iyan, baka masaktan ka. Pero mahalagang marinig mo dahil hindi magsisimula ang tunay na freedom hanggat hindi mo inaamin ang mga bagay na pilit mong tinatakasan. Minsan, hindi mo kailangan ng closure mula sa kanila. Kailangan mo lang maging honest sa sarili mo. Napagod ka na hindi ito healthy, na hindi mo deserve mabuhay sa crumbs ng attention habang ibinibigay mo ang buong puso mo. At doon nagsisimula ang tunay na healing. Hindi kapag bumalik sila, kundi kapag kaya mo nang piliin ang sarili mo kahit hindi sila bumalik. Stoic number 4.
Bakit sila bumabalik kapag okay ka na? Alam mo kung bakit may mga taong biglang bumabalik kapag naka-move on ka na. Hindi iyon magic, hindi iyon destiny. Psychology iyon. Kapag naramdaman ng tao na hindi na sila sentro ng mundo mo, doon nila unang nare-realize ang halaga mo. Kapag hindi ka na naghahabol, doon nila nafe-feel ang pagkawala. Kapag tumigil ka ng magpaliwanag, doon nagsisimulang magsalita ang konsensya nila. Pero ironic, hindi ba? Nung gusto mo sila, wala silang pakialam. Pero noong okay ka na nang wala sila, doon sila naguguluhan. Bakit? Dahil may kakaibang kapangyarihan ang detachment. Hindi ito laro, hindi ito manipulation. Ito iyong punto kung saan tumitigil ka nang gawing Diyos ang ibang tao. At iyon ang bagay na bihirang kayang gawin ng karamihan. Karamihan kasi ng tao, takot mawalan. Kaya kahit hindi na sila nirerespeto, kahit paulit-ulit silang nasasaktan, kahit alam nilang one-sided na, kumakapit pa rin sila. Pero kapag ikaw, bigla kang tumahimik, hindi ka na naghabol, hindi ka na nagmakaawa, hindi ka na nagtanong kung bakit sila nagbago. Doon nagsisimulang mabasag ang kontrol nila sa'yo. At minsan doon ka nila unang mamimiss. Hindi dahil mahal ka talaga nila, kundi dahil hindi na nila makuha ang dating access sa emosyon mo. Nakakagulat iyon para sa kanila dahil nasanay silang nandyan ka lagi. Nasayang kanila ng paulit-ulit dahil akala nila hindi ka aalis, pero nung kaya mo nang mabuhay nang wala sila, doon nila nakita ang totoong halaga mo. Ito ang hindi naiintindihan ng marami. Ang taong laging available, madalas tinitake for granted. Pero ang taong may peace kahit mag-isa, iyon ang mahirap palitan. May sinabi si Machiavelli noon, people are less careful hurting someone who makes themselves too available. At kahit ilang daang taon na ang lumipas, totoo pa rin yon. Kapag ipinakita mong handa mong tiisin lahat para lang manatili sila, nawawala ang mystery, nawawala ang challenge, at minsan, nawawala rin ang respeto. Pero kapag kaya mong umalis ng tahimik, kapag kaya mong piliin ang dignity mo kaysa attachment, doon nagbabago ang dynamics. At ang pinaka-ironic, kapag hindi mo na sila kailangan, doon ka nila hindi makalimutan. Hindi dahil nagbago bigla ang mukha mo, hindi dahil may bago kang relasyon, kundi dahil unang beses nilang nakita na kaya mo palang maging buo kahit wala sila. At yon ang klase ng strength na bihirang makita ng mundo ngayon. Stoic number 5, ang pinakamalaking pagkakamali sa pag-ibig. Si Dietrich Bonhoeffer minsang nagsabi, "The person who loves their dream of community more than the community itself becomes a destroyer of the latter." Sa madaling salita, kapag mas mahal mo ang idea ng isang tao kaysa kung sino talaga sila, sisiraan ka niyan. At iyan yung madalas nangyayari sa pag-ibig. Hindi mo na mahal ang tao. Mahal mo na lang ang version nila sa utak mo. Iyong potential nila, iyong memories, yung baka sakaling bumalik pa sa dati. At delikado iyon. Dahil habang mas minamahal mo ang illusion, mas hindi mo nakikita ang realidad. Hindi mo napapansin na paulit-ulit ka ng dinidisrespect. Hindi mo napapansin na ikaw na lang ang lumalaban para sa relasyon. Hindi mo napapansin na matagal ka nang umiiyak sa taong dapat sana nagbibigay sa iyo ng peace. Pero dahil nakakapit ka sa kung ano sila noon, binabaliwala mo kung sino sila ngayon. At maraming tao ang namamatay emotionally dahil diyan. Hindi dahil iniwan sila, kundi dahil masyado silang naniwala sa fantasy na balang araw, magiging okay din lahat. Kaya kahit ilang beses ka nang iniwan, umaasa ka pa rin. Kahit ilang beses ka nang pinatahimik, ikaw pa rin ang unang nagme-message. Kahit malinaw nang hindi ka priority, pinipilit mo pa ring intindihin sila. At alam mo kung bakit. Dahil minsan, mas addicted tayo sa hope kaysa sa tao mismo. Umaasa tayo na baka isang araw, ma-realize nila ang halaga natin. Baka isang araw, mahalin nila tayo sa paraan na gusto natin. Pero ang masakit na katotohanan, hindi lahat ng tao kayang ibigay ang pagmamahal na hinihingi mo. At hindi mo responsibilidad ubusin ang sarili mo para lang turuan silang mahalin ka ng tama. Pero tandaan mo ito, ang taong tunay na nagmamahal, hindi ka ginagawang option habang ikaw ginagawa silang priority. Hindi ka nila pinapahirapan para lang sukatin ang loyalty mo. Hindi ka nila pinaparamdam na disposable ka. Hindi mo kailangang hulaan kung mahal ka ba nila. Hindi mo kailangang mag-overthink gabi-gabi dahil mixed signals ang binibigay nila. Hindi mo kailangang magmakaawa para lang maramdaman mong importante ka. Dahil ang totoong pagmamahal, hindi ka pinapaliit. Hindi ka nito pinaparamdam na kailangan mong maging mas para lang manatili sila.
mas understanding, mas patient, mas tahimik, mas convenient. At higit sa lahat, hindi mo kailangang sirain ang sarili mo para mapatunayan na worthy kang mahalin dahil ang tamang tao, hindi mo kailangang habulin para manatili. Stoic number 6, trauma bonding at ang pagod na pagmamahal. Maraming tao ang hindi handang marinig ito dahil mas madaling umasa kaysa mag-heal, mas madaling habulin ang iba kaysa harapin ang sariling emptiness. Mas madaling sabihin na mahal ko siya kaysa amining takot akong maiwan. At baka ikaw iyon. Baka kaya hindi mo pa rin sila ma-let go ay dahil hindi mo pa natututunang mahalin ang buhay mo nang wala sila. Kaya bawat umaga, chine-check mo pa rin profile nila. Bawat kanta, naaalala mo sila. Bawat tahimik na gabi, bumabalik lahat ng what ifs. At kahit alam mong nasasaktan ka na, may parte pa rin sa'yo na umaasang babalik sila. Hindi dahil soulmate mo sila, kundi dahil addicted ang utak mo sa emotional pattern na iniwan nila. Ganito gumagana ang trauma bonding kapag may taong minsang nagbigay ng sobrang attention, tapos biglang naging cold, naguguluhan ang nervous system mo. Parang sugal, hindi mo alam kailan ka ulit bibigyan ng validation. At iyon ang dahilan kung bakit mas mahirap bitawan ang toxic na tao kaysa healthy na tao. Dahil nasanay ang utak mo sa inconsistency. Isang araw mahal ka nila, kinabukasan parang wala kang halaga. At dahil hindi mo alam kung kailan sila magiging sweet ulit, lalo kang kumakapit, parang taong nauuhaw sa disyerto na kahit patak lang ng tubig sapat na para manatili. Pero habang tumatagal, unti-unti kang nauubos. Napapansin mo bang hindi ka na katulad dati? Mas anxious ka na, mas tahimik ka na, mas madali ka nang mag-overthink. Minsan kahit simpleng late reply lang, kinakabahan ka na agad. At ang pinakamasakit, unti-unti mong nakakalimutang maging ikaw dahil lahat ng energy mo napupunta sa pag-intindi sa taong hindi ka naman kayang intindihin. Ito ang epekto ng emotional dependency. Kapag nasanay kang ibang tao ang source ng happiness mo, bawat pagkawala nila parang withdrawal, parang may kulang, parang hindi ka makahinga ng maayos. Kaya kahit alam mong toxic, bumabalik ka pa rin. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil sugatan ka. At maraming tao ang hindi nila nare-realize iyon. Akala nila pag-ibig, akala nila destiny, akala nila siya na talaga. Pero minsan, attachment lang iyon na may halong takot at loneliness. At habang hindi mo hinaharap ang emptiness sa loob mo, ulit at ulit ka sa parehong cycle, kaya lalo kang kumakapit. At habang kumakapit ka, lalo kang nawawasak. Stoic number 7, ang tunay na simula ng paglaya. Ito ang hindi itinuturo sa karamihan. Minsan ang closure ay hindi nanggagaling sa explanation. Nanggagaling ito sa pagod. Yung tipong isang araw gigising ka na lang at hindi mo na kayang lokohin ang sarili mo. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil pagod ka nang mawala ng peace. At doon nagsisimula ang totoong pagbabago. Hindi dramatic, hindi cinematic, tahimik lang. Unti-unti kang hindi nagre-reply. Unti-unti mong tinatanggap na hindi lahat ng connection ay meant to last. Unti-unti mong nare-realize na may buhay ka bago sila dumating at may buhay pa rin pagkatapos nilang umalis. At sa una, sobrang hirap niyan dahil nasanay kang may hinahabol. Nasayang ang maraming gabi kakaisip. Nasayang ang maraming oras kakahintay ng message na hindi naman dumating. Kaya kapag tumigil ka, parang may parte ng pagkatao mong namatay. At totoo naman, may namamatay talaga. Namamatay iyong version mo na willing magmakaawa para lang mahalin. Namamatay iyong taong handang tiisin ang disrespect kapalit ng konting attention. Namamatay iyong ikaw na laging inuuna ang iba habang kinakalimutan ang sarili. At kahit masakit, kailangan yon. Dahil minsan hindi ka talaga makakahanap ng peace hanggat hindi namamatay ang lumang ikaw. May dahilan kung bakit maraming tao ang bumabalik sa toxic relationships. Hindi dahil mahal nila ang isa't isa, kundi dahil mas komportable ang pamilyar na sakit kaysa sa unfamiliar na katahimikan. Mas madaling bumalik sa taong nanakit sa'yo kaysa harapin ang sarili mong emptiness. Mas madaling umasa kaysa magsimulang muli. Pero alam mo kung ano ang hindi naiintindihan ng karamihan? Ang healing ay boring. Walang dramatic background music. Walang biglang realization sa ulan. Walang instant transformation. Kadalasan healing looks like discipline. Yung pinipili mong huwag silang i-stalk kahit gusto mo. Yung pinipili mong matulog kaysa umiyak buong gabi. Yung pinipili mong ayusin ang buhay mo
kahit wala kang motivation. At sa bawat maliit na desisyon, unti-unti mong binabawi ang sarili mo hanggang isang araw mapapansin mo na lang, hindi mo na sila unang naiisip paggising, hindi mo na chine-check kung online sila, hindi mo na kailangan ng validation nila para maging okay ang araw mo. At doon mo marirealize, hindi mo pala kailangan ng taong iyon para mabuhay. Kailangan mo lang matutunang mabuhay ulit nang hindi nakaasa sa kanila. Stoic number 8, ang kapangyarihan ng detachment. Habang mas bumabalik ka sa sarili mo, mas nagiging magnetic ka, hindi dahil nagpapapansin ka, kundi dahil hindi ka na desperado. Ang desperation kasi may amoy iyan. Nararamdaman ng tao kapag handa mong iwan ang dignity mo para lang manatili sila. Pero ang peace, iba rin ang dating niyan. Kapag kaya mong maging masaya kahit wala sila, doon ka nagiging mahirap kalimutan. Dahil bihira ang taong hindi umaasa ng validation. At iyan ang tunay na stoic mindset. Hindi ibig sabihin wala kang emosyon. Hindi ibig sabihin wala kang pake. Ang ibig sabihin nito, hindi mo hinahayaang kontrolin ng ibang tao ang state ng kaluluwa mo. At dito nagkakamali ang maraming tao tungkol sa detachment. Iniisip nila na ang pagiging detached ay pagiging cold. Na kailangan mong mawalan ng feelings, na kailangan mong maging manhid para maging malakas. Pero hindi iyon ang ibig sabihin ng stoicism. Ang tunay na detachment ay iyong kaya mong magmahal nang hindi nawawala ang sarili mo. Kaya mong magbigay nang hindi inuubos ang kaluluwa mo. Kaya mong tanggapin na may mga taong darating at aalis nang hindi mo kinu-question ang worth mo bilang tao. At kapag natutunan mo yon, may kakaibang confidence na nabubuo. Hindi maingay, hindi mayabang, tahimik lang. Iyong tipong hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo sa kahit sino. Hindi mo na kailangang mag-over-explain. Hindi mo na kailangang pilitin ang connection na ayaw naman talagang manatili. At ironically, doon ka mas nire-respeto ng tao. Dahil ang taong may peace sa sarili, hindi madaling kontrolin, hindi madaling manipulahin, hindi madaling paikutin gamit ang mixed signals at temporary affection. Si Epictetus, isang stoic philosopher na dating alipin, minsang nagsabi, "Freedom is the only worthy goal in life." At ang freedom na tinutukoy niya, hindi lang physical freedom, emotional freedom din, iyong hindi ka alipin ng attention, hindi ka alipin ng loneliness, hindi ka alipin ng takot na maiwan. Dahil kapag ang happiness mo ay hawak ng ibang tao, hindi iyon pagmamahal, pagkakakulong iyon. At baka ngayon lang ito papasok sa isip mo, baka kaya ka sobrang nasasaktan, ay dahil ibinigay mo sa ibang tao ang responsibilidad na dapat ikaw ang may hawak. Ang responsibility na gawing buo ang sarili mo. Pero walang taong kayang gumawa niyan para sa'yo, kahit gaano kanila kamahal. Dahil sa dulo ng lahat, ikaw pa rin ang uuwi sa sarili mong isip. Ikaw pa rin ang haharap sa sarili mong katahimikan. At ikaw pa rin ang magdedesisyon kung magiging alipin ka ng attachment o magiging malaya ka. Stoic number 9, Stoic wisdom ni Marcus Aurelius. Si Marcus Aurelius, isang emperor ng Rome, na araw-araw nabubuhay sa gitna ng gulo, digmaan, pagtataksil at pagkawala, sumulat ng ganito. You have power over your mind, not outside events. Simple, pero napakalalim dahil karamihan sa tao dito nagkakamali. Buong buhay nila, sinusubukan nilang kontrolin ang mga bagay na hindi naman talaga nila hawak. Pinipilit nilang kontrolin kung paano sila mahalin, kung paano sila tratuhin, kung paano sila maalala, kung paano sila piliin. Pero habang mas sinusubukan mong kontrolin ang puso ng ibang tao, mas lalo kang nawawalan ng kontrol sa sarili mo. At iyan ang tahimik na trahedya ng maraming tao. Nakakalimutan nilang alagaan ang sariling isip dahil sobrang busy nilang habulin ang validation ng iba. Si Marcus Aurelius mismo, kahit emperor siya, hindi niya nakontrol ang lahat. Namatayan siya ng mga mahal sa buhay. Niloko siya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Naranasan niya ang loneliness, kahit napapalibutan siya ng kapangyarihan. At doon niya na-realize ang isang bagay. Hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon dito. Wala kang kontrol kung sino ang mananatili. Wala kang kontrol kung sino ang manloloko. Wala kang kontrol kung kailan ka iiwan. Wala kang kontrol kung kailan magbabago ang feelings ng isang tao. Pero may kontrol ka sa isang bagay. Kung sisirain mo ba ang sarili mo dahil lang may taong hindi marunong pahalagahan ka. At maraming tao ang hindi namamalayang ginagawa na nila iyon. Unti-unti nilang kinakalimutan
ang sarili nilang worth. Pinapabayaan nila ang peace nila. Hindi sila makatulog. Hindi sila makakain ng maayos. Lahat ng mood nila nakabase sa attention ng isang tao. Isang reply lang, masaya sila. Isang scene zone lang, wasak sila. Parang ibinigay na nila ang remote control ng kaluluwa nila sa ibang tao. At iyon ang kabaligtaran ng stoicism. Dahil ang tunay na stoic, hindi iyong taong walang emosyon, kundi iyong taong marunong magmahal nang hindi nawawala ang sarili. Iyong taong kayang tanggapin na may mga bagay na hindi niya kontrolado pero hindi niya hahayaang sirain siya nito. At baka na ngayon, iyan ang kailangan mong matutunan na hindi mo kailangang habulin ang bawat taong umaalis. Hindi mo kailangang pilitin ang taong hindi sigurado sa iyo at hindi mo kailangang gawing miserable ang sarili mo para lang mapatunayan na deserving kang mahalin. Dahil ang halaga mo hindi nababawasan dahil lang may taong hindi nakakita nito. At sana, huwag mo nang sirain ang sarili mo para lang manatili ang isang taong kaya ka namang iwan anumang oras. Dahil may mga tao talagang mawawala, may mga relasyon talagang matatapos, may mga taong hindi kayang ibalik ang pagmamahal na binibigay mo. Pero hindi ibig sabihin noon na kulang ka. Minsan, hindi lang talaga sila marunong magmahal ng tama. At hindi mo responsibilidad turuan ang bawat taong dumadaan sa buhay mo kung paano ka tratuhin ng maayos. Kaya kung pagod ka na, okay lang tumigil. Hindi mo kailangang habulin lahat ng umaalis. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang taong decided nang hindi ka piliin. At lalong hindi mo kailangang sirain ang peace mo para lang manatili ang isang taong kayang mawala anumang oras. Dahil darating ang araw na ang taong hindi makatulog kakaisip sa pagkawala mo ay hindi na ikaw. At kapag dumating ang araw na kaya mo nang ngumiti nang wala sila, doon mo maiintindihan ang isang bagay na matagal mong hindi nakita. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa kakayahang mahalin ang isang tao. Nasa kakayahan itong bitawan sila nang hindi nawawala ang sarili mo. Kung umabot ka hanggang dito, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa sa laban na tahimik mong dinadala araw-araw. At baka itong video na ito ang paalala na matagal mo nang kailangang marinig. Na hindi mo kailangang mawala ang sarili mo para lang mahalin ng iba. Kung may bahagi rito na tumama sa'yo, pwede mong i-share ang video na ito sa taong kailangan ding marinig ito ngayon. At kung gusto mo pa ng mas malalim na usapan tungkol sa stoicism, psychology at emotional mastery, mag-subscribe ka lang sa channel dahil dito, hindi tayo tumatakas sa katotohanan. Hinaharap natin ito, tahimik, matapang at may dignidad. Maraming salamat sa panonood. At tandaan mo, minsan ang pinakamalaking anyo ng self-respect ay ang pagpiling hindi na humabol